Ngayon ay atin ang natunghayan ang kahulugan, mga iba't ibang pananaw o paningin o point of view, mga paraan ng pagpapahayag ng dialogo sa loobin o damdamin. Ngayon ay dadako naman tayo sa mga elemento ng tekstong naratibo. Ang isang katangiang taglay ng lahat ng tekstong naratibo ay ang pagkukwento. Kaya naman, taglay ng mga ito ang mga halagang elementong lalong magbibigay daan sa nakalilibang, nakaaliw, at nakapagbibigay aral sa pagkasalaysay. Lahat ng tekstong naratibo ay nagtataglay ng mga tauhan. Ang dami o bilang ng tauhan ay dapat umaayon sa pangangailangan. May dalawang paraan ng pagpapakilala ng tauhan, ang expository at dramatiko. Expository kung ang tagapagsalaysay ang magpapakilala o maglalarawan sa pagkatao ng tauhan. Dramatiko naman kung kusang mabubunyag ang karakter dahil sa kanyang pagkilos o pagpapahayag. Narito ang mga karaniwang tauhan. Una, pangunahing tauhan. Sa pangunahing tauhan o bida umiikot ang mga pangyayari sa kwento, mula simula hanggang sa katapusan. Karaniwang iisa lamang ang pangunahing tauhan. Ang kanyang mga katangian ay binabatay sa tungkulin o papel na kanyang gagampanan sa kabuuan ng akda. Sa ating halimbawa sa pangunahing tauhan, siya si Simon na isang mayamang mag-aalahas na kaibigang matalik at tagapayo ng Kapitan General. Katunggaling tauhan. Ang katunggaling tauhan o kontrabida ay siyang sumasalungat o kalaban ng pangunahing tauhan. Mahalaga ang papel ng tauhang ito sapagkat sa mga tunggaliang nangyayari sa pagitan nila, nabubuhay ang mga pangyayari sa kwento at higit na napatitingkad ang mga katangian ng pangunahing tauhan. Ang ating halimbawa sa katunggaling tauhan ay si Padre Irene. Dahil siya at ang ibang mga padre ang nagpahirap kina Simon na dating si Crisostong Ibarra at ang kanyang iniirog na si Maria Clara. Kasamang tauhan. Gaya ng pinahihiwatig ng katawagan, ang kasamang tauhan ay karaniwang kasama o kasangga ng pangunahing tauhan. Ang pangunahing papel o tungkulin niya ay sumuporta, tulungan o kapalagayang loob ng pangunahing tauhan. Ang Kapitan General ang halimbawa ng kasamang tauhan dahil siya ang kasangga ni Simon at si Simon ang kanyang masugid na tagapayo sa anumang binubuo niyang pagpaplano. Ang mayakda. Sinasabing ang pangunahing tauhan at ang mayakda ay lagi nang pinagsasama sa kabuuan ng akda. Bagamat ang namamayani lamang ay ang kilos at tinig ng tauhan, sa likod ay laging nakasubaybay ang kamalayan ng makapangyarihang otor. Mula sa mga nabanggit na tatlong karaniwang tauhan mula sa nobelang El Filibusterismo, ang ating bayani na si Dr. Jose Rizal ang mayakda ng isa sa mga pinakatanyag niyang nobela. May dalawang uri ng tauhan ang maaaring makita sa tekstong naratibo. Una, tauhang bilog o round character. Isang tauhang may multidimensional o maraming saklaw na personalidad. Tulad ng isang tunay na katauhan, nagbabago ang kanyang pananaw, katangian at damdamin ayon sa pangangailangan. Halimbawa nito ay si Crisostong Ibarra na naging Simon dahil sa pagtatanim ng sama ng loob at pagnanais na makaganti sa mga taong mamak sa kanilang buhay. Pangalawa, tauhang lapad o flat character. Ito ang tauhang nagtataglay ng iisa o dadalawang katangiang madaling matukoy, madaling mahulaan at mayugnay sa kanyang katauhan ang kanyang mga ikinikilos. Karaniwang hindi nagbabago o nag-iiba ang katangian ng tauhang lapad sa kabuuan ng kwento. Halimbawa, sa nobelang El Filibusterismo, si Isagani ay kinilala bilang ang mag-aaral na pamangkin ng paring si Padre Florentino na isa sa mga nangunguna sa petisyon sa pagtatayo ng Akademya ng Wikang Kastila. Inilarawan siya bilang ang mag-aaral na mahilig mga tuwiran. Katunayan, may isang pagkakataon na kinausap niya si Ginoong Pasta upang kumbinsihin si Don Custodio na pumanig sa kanilang petisyon ukol sa akademya. Sumunod, tagpuan at panahon. Ang tagpuan ay tumutukoy hindi lang sa lugar kung saan nagaganap ang mga pangyayari sa akda, kundi gayon din ang panahon na tumutukoy sa oras, petsa at taon, at maging ang damdaming umiiral sa kapaligiran nang maganap ang mga pangyayari tulad ng kasayahang dala ng pagdiriwang sa isang kaarawan. Banghay.
Ito ang tawag sa maayos na daloy o pagkakasunod-sunod na mga pangyayari sa mga tekstong naratibo upang mabigyang linaw ang temang taglay ng akda. Tunghayan natin ang karaniwang banghay o balangkas ng isang naratibo. Una, introduction, orientation. Pagkakaroon ng isang epektibong simula kung saan may pakikilala ang mga tauhan, tagpuan at tema. Pangalawa, problem. Pagpapakilala sa suliraning ihahanap ng kalutasan ng mga tauhan, partikular ang pangunahing tauhan. Rising action. Pagkakaroon ng saglit na kasiglahang hahantong sa pagpapakita ng aksyong gagawin ng tauhan tungo sa paglutas sa suliranin. Climax. Patuloy sa pagtaas ang pangyayaring humahantong sa isang kasukdulan. Falling action. Pababang pangyayari na humahantong sa isang resolusyon o kakalasan. At panghuli, ang ending. Pagkakaroon ng isang makabuluhang wakas. Ngunit, hindi lahat ng banghay ay sumusunod sa konbensyonal na simula, gitna, at wakas. May mga akdang hindi sumusunod sa ganitong kalakaran at tinatawag na anachrony o pagsasalaysay na hindi nakaayos sa tamang pagkakasunod-sunod. Mauuri ito sa tatlo. Una, analepsis o flashback. Dito, ipinapasok ang mga pangyayaring naganap sa nakalipas. Prolepsis o flash forward. Dito na may ipinapasok ang mga pangyayaring magaganap pa lang sa hinaharap. At ang ellipsis, may mga puwang o patlang sa pagkakasunod-sunod na mga pangyayari na nagpapakitang may bahagi sa pagsasalaysay na tinanggal o hindi isinama. Paksa o tema. Ito ang sentral na ideya kung saan umiikot ang mga pangyayari sa kwento. Mahalagang malinang ito ng husto sa kabuuan ng akda upang mapalutang ng may akda ang pinakamahalagang mensaheng nais niyang maparating sa kanyang mambabasa.